Patay na po ang tatay ng anak ko. Ngayon po, gusto ko sanang ipagamit sa anak ko yung surname ng tatay niya. Pwede po kaya kahit hindi po kami kinasal? Patay na ha, patay na yung father. So malamang nung buhay yung father, hindi ginagamit ng bata. Since namatay na ngayon, ang tanong ni Honey, pwede po bang ipagamit ang surname ng tatay? Thank you, attorney. Go ahead po. Ayan po. Thank you po ulit, Attorney Dot. Ang sagot po natin dyan ay depende. Depende po yan kung nung nabubuhay po ang tatay ay mayroon po siyang, in-acknowledge po niya or siya po ay gumawa ng affidavit na of acknowledgement para po i-acknowledge na siya yung tatay. Kailangan po yung paternity po yan kasi yung paternity po ng isang tao ay ina-acknowledge po yan during his lifetime. So kung patay na at wala pong iniwang acknowledgement o kaya po sa birth certificate po ay hindi nakalagay kung sino ang kanyang tatay, hindi nakapirma ang tatay, ibig sabihin hindi po yung in-acknowledge. Pero po kung makikita po dito sa birth certificate na nang nagtatanong po sa atin, i-check niya po doon kung nandun po yung pangalan ng kanyang tatay at kung yun po ay nakapirma at nag-a-attest po ang tatay na siya po ay ina-acknowledge niya o tinatanggap po niya na kanya pong anak talaga, ito pong si Miss Honey, yan po ay maaari niya pong gamitin. Ang surname po ng kanyang tatay or yung mother pala yung nagtatanong, no? Maaari niya ipagamit sa anak niya yung surname ng tatay, provided na dapat po ay legally acknowledged. Which is, yun nga po, una sa lahat, yung birth certificate, dapat in-acknowledge doon. Kasi yun ang on its face makikita na po doon kung tinatanggap ba nung ama na siya yung ama. And kung wala yun, kung walang ganong patunay at wala rin pong affidavit, walang public record na ginawa ang tatay para sabihin na itong si ganito ay aking anak at kinikilala ko bilang aking dugo at aking anak, wala pong karapatan ang bata na gamitin ang surname. Okay. Ganun po. Attorney, at dahil patay na po, Opo. Very important na po ito. Very, very quick ha. Very quick. Okay. Hindi nakapirma sa birth certificate, pero nag-a-attend ng graduation, nag-a-attend ng birthday party. Doon sa kanyang Facebook, pinapalabas niya, ito yung anak ko. Pero hindi po siya nakapirma doon po sa birth certificate. Paano po yun? Verbal. Hindi po, Attorney Dot, ang verbal po, ang kailangan po, ang sinasabi po ng ating batas at ng Supreme Court na ang kailangan po ay isang public document or private handwritten po na instrument, handwritten instrument. Kung private po ay ibig sabihin po kung sinulat niya po gamit ang kanyang kamay, pwede pong yun po. Pero kung public document naman po, kung in a form of affidavit or in a form of will, ayun po, maaari po. Pero kung openly and publicly po at hindi po siya nakapirma sa mga public documents, nag-a-attend lang po, hindi po siya sufficient na proof para po sabihin po na i-admit po na yun po ay in-acknowledge ng tatay during his lifetime. Yan. Alam mo, Attorney Dot, may susunod na kabanata dito Attorney, sa ating discussion na ito. Kasi, halimbawa, pinagamit na. Okay, okay na. Dahil doon sa mga binanggit ni Attorney Jane, ang susunod naman dyan, yung pag-aayos mo niyan sa PSA. Di ba, Attorney Jane? Sa susunod dyan, Attorney, yung mga proseso, di ba? Yung pangalan niya, nakapangalan doon sa nanay. And then, pupunta naman doon sa, dahil in-acknowledge na, pwedeng gamitin, dapat official naman yan. Kapag gagawing official, pupunta ka naman doon sa PSA, iayos mo yan, i-explain yan sa mga susunod ni Attorney Jane Ripoll. Ayan. Ganda, ang ganda. Sige. Miss Annie, magandang point yung sinabi mo, kaya lang wala na tayong time, no? Isa pang pwedeng issue dyan, yung mamanahin. Kasi illegitimate child siya kung in-acknowledge siya. Dumadami na ng dumadami. Okay. But we have no more time, attorney. Kaya lang, we have to let you go. Attorney Jane Yonzon Ripoll, maraming salamat po. Napakahusay po ninyo. Thank you so much.